Welcome to Learners Math TV. At kita ko sa inyo ngayon kung paano mag-multiply at mag-divide ng integers or signed numbers. Una, alamin muna natin yung mga symbols na ginagamit. Okay, nung tayo nasa elementary pa lang, para sabihin natin 2 times 5, gumagamit tayo ng ganitong symbol. Pero nung tayo nag-aral na ng algebra, nakakakita na tayo ng mga ganito. Okay? Nililiwanag ko ito dahil yung iba, kapag nakakita ng ganyan, hanggang ngayon, hindi nila alam kung anong gagawin. Okay? Ang ibig sabihin din ito, may dot na ganyan, ang ibig sabihin niya ay 2 times 5 din. Kung ginagamitan naman ito ng parenthesis, ayan, so 2 times 5 din ang ibig sabihin niyan. Kahit itong isa ay wala at itinabihan dyan, ibig sabihin, lahat yan ay equivalent sa 10 dahil ang 2 times 5 ay equal sa 10. Punta tayo ngayon sa rules. Ayan. Dalawa ang rules na dapat nating tandaan. Una, when multiplying integers with the same sign, the product is positive. Pangalawa, when multiplying integers with a like sign, the product is negative. Gamitin natin ngayon ang rules na yan. Okay, examples. 7 times 6. Magkaparehas ang kanilang sign. Parehas sila positive. Kaya, 42. 7 times 6 is equal to 42. Okay, mas mapapabilis ang ating pagmumultiply kung kabisado natin ang at least 1 times 1 up to 10 times 10 multiplication table. Alam ko na matagal na itong ipinapamemorize sa atin ng ating mga teachers mula pa nung tayo elementary. But, marami akong napapansin until now, pinabayaan natin na ito ay hindi natin memorize. Kaya nahihirapan yung ilan. Ngayon, it is time for you na practicein ang sarili para hindi mahirapan. Okay, so susunod. Dito naman, yung 7 at saka 6 pa rin, binago lang natin ang kanilang sign. Ginawa natin silang parehas negative. That is to emphasize rule number 1. Ina-emphasize ko yung rule number 1 kasi sabi, when multiplying integers with the same sign, the product is positive. Huwag malilito kapag nag-multiply, kapag magkaparehas ang sign, kahit ito ay parehas positive o kahit yan pa ay parehas negative, ang product ay laging positive. Ayan, malinaw. That is rule number 1. Ayan, dun tayo sa rule number 2. Binago naman natin yung sign ng isa. Ginawa naman natin positive at saka negative. So magkaiba na. Sabi sa rule number 2, when multiplying integers with a like sign, the product is negative. So dahil magkaiba na yung kanilang sign, ibig sabihin magiging negative 42 na. Okay? Kinakailangan talaga na sa pagmumultiply ng signed numbers, kabisado natin ang ating multiplication table. At least, from 1 times 1 up to 10 times 10. Okay, bakit? Kasi, dalawa na iisipin mo. Iisipin mo pa yung rules, iisipin mo pa kung paano mag-multiply. Unlike, kung ito ay kabisado mo, yung rules na lang ang iyong poproblemahin. Yun. Kaya nahihirapan ang ilan. Kasi, patong-patong na yung iniisip. Okay? Next. Halimbawa, negative 4 times 0. Ayan. Meron dito nagkakamali. Ang sagot nila dyan, negative 0. Nung kayo ay nasa grade 7, walang negative 0, di ba? Sa real number line, yung 0 nasa gitna ng positive at negative numbers. Kaya walang negative 0. Wala dapat sasagot na negative 0. Hindi rin siya positive, hindi rin siya negative. It is just 0. Okay? So, kapag negative 4 times sa positive 5 naman, of course, dahil magkaiba ang sign, applying the second rule, ibig sabihin yan ay negative 20. Okay? Next. Ito naman. Negative 12 times 3. Magkaiba pa rin ang sign. Applying again, the rule number 2, yan ay equivalent sa negative 36.
Punta naman tayo sa division of integers or division of signed numbers. Ayan. So, unahin muna natin yung symbol na ginagamit. Okay, mula sa ating elementary years, ito yung symbol na ginagamit natin. Ayan, ito. Okay. At yung iba, napapansin ko lang, kapag ka ganito, hindi niya alam na division ang ibig sabihin niyan. It is actually a ratio or a fraction. So, ang ibig sabihin din niyan ay 4 divided by 2. 4 divided by 2 ito ang ibig sabihin din niyan ay 4 divided by 2. Okay? So, ibig sabihin, ang 4 divided by 2, both of them are equal sa 2. Kasi parehas lang ang ibig sabihin nila. Punta naman tayo ngayon sa rules. Okay. Ang rules ng division when it comes to sign, parehas din naman. Okay. When dividing integers, ang pagkakaiba lang dito naman ay magdi-divide tayo. Kabaliktaran naman ito ng multiplication. We're going to divide integers with the same sign, the quotient is positive. Kung mag-divide ka naman daw ng integers with an like sign, the quotient is negative. Example, ayan, 32 divided by 4. So, ibig sabihin, kapag nagdi-divide ka, naghahanap ka ng number dito, okay, para mas madaling technique, naghahanap ka ng number dito na kapag minultiply mo sa 4, 32 ang kanyang magiging product. Yun ang ibig sabihin ng division. Kasi ang division ay kabaliktaran ng multiplication. Okay, so that is 8. Diba? 4 times 8 is equal to 32. Diba? So pareha siya positive. Sabi, when dividing integers with the same sign, the quotient is positive. So kaya positive ang ating sagot dito dahil parehas ang sign nila. Ngayon, baguhin naman natin ang forma. Gawin natin parehas silang negative. So negative 32 divided by negative 4 is still rule number 1, meron silang magkaparehas na sign kaya ang sagot pa rin ay positive 8. Yung pa rin ang quotient. Okay? Ang quotient ay ang tawag sa ating answer. Diba? Doon sa multiplication, yun ay product. Konting review lang. Okay? So, next, pwede rin natin siyang isulat ng pagganito. Kagaya nitong sinasabi ko rito. Diba? Yan ay, ang ibig sabihin din yan ay division. That is 32 divided by a negative 4. So, dahil magkaiba ang sign, ang magiging answer mo dyan o magiging quotient ay negative 8. Ayun, ganun lang siya kasimple. Okay, kailangan lang kabisado mo talaga ang multiplication kasi related ang multiplication at saka division. Magkabaliktad sila. Ayan. Ito namang negative 14 divided by 7, it means to say you're looking for a number here na kapag minultiply mo sa 7, that is negative 14. Pag minultiply mo dito sa negative 7, yan ay walang iba kundi 2. Because 2 times the negative 7 is a negative 14. Ito ay magiging positive yung ating quotient because the sign, di ba? Ang signs nila ay magkaparehas. Kaya positive ang magiging quotient. Next, a positive 18 divided by a negative 3. So dahil unlike sign, magkaiba ang sign, the quotient must be a negative 6. Ayan. Di ba? A negative 6 times a negative 3 is a positive 18. So, yun ang technique para ma-check mo kung tama yung iyong quotient. Okay? O, laging tatandaan, sa math ay hindi maaari na nanonood ka lamang. Upang maging mahusay, dapat lagi kang handa na mag-practice o magsanay.